Hindi lang umano si Senate President Francis Cheese Escudero ang may campaign donor na kontratista ng gobyerno. May ilan pang kandidato sa pagkasenador ang tumanggap ng donasyon. Kilalanin sila sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. So sir, kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. Mismong si SP Cheese Escudero ang umamin na donor niya sa kanyang senatorial bid noong 2022, si Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction na isa sa mga kontratista ng flood control project. Ilang araw lang bago ang SONA ni PBBM nitong Hulyo, magkasama sina SP Cheese at Lubiano sa inaugurasyon ng bagong gusali ng College of Business Management ng Sorsogon State University. Nakabilang sa higit 125 million pesos contract na nakopo ng Centerways noong Setyembre ng 2024 para sa SORSU. Pero hindi lang pala si SP Cheese dahil there's more, ayon sa pagsisiyasat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Sa report ng PCIJ isang taon makalipas ang 2022 elections, lumabas na si Senator Joel Villanueva ay tumanggap umano ng 20 million pesos na donasyon para sa 2022 election mula sa New San Jose Builders Inc. Nakasaad din sa report na si Villanueva lang ang nag-iisang kandidato noong 2022 na tumanggap ng donasyon mula sa New San Jose Builders. Ang kontratista ang siyang nakakopo ng 2.147 billion peso contract para sa 19-story office ng National Housing Authority noong 2021. Nabatay sa record ng Philippine Government Electronic Procurement System ay epektibo ang kontrata mula 2021 hanggang 2025. Sa hiwalay na report ng PCIJ na pagsilip sa 2013 elections, tumanggap din umano ng donasyon si Senator Escudero ng 10 million pesos mula sa New San Jose Builders at isa pang 10 million pesos mula naman sa Tokwing Construction. Ganon din umano sina Senators Bam Aquino, Nancy Binay at JV Ejercito na tumanggap ng magkakaibang halaga mula sa ilang kontratista ng DPWH. Bukod pa sa partido politikal na Nationalist People's Coalition at United Nationalist Alliance. Sa inisyal na investigasyon ng COMELEC, may 4 na kontratista ang nagsilbing campaign donor ng ilang tumakbo sa pagkasenador. Pero hindi lang ang Statement of Contributions and Expenditures ng mga senatorial candidate ang sinisilip ng COMELEC, kundi pati na rin sa mga kongresista at party list. Para naman sa mga mapatutunayang sangkot sa anomalya sa flood control project, sinabi ni Senate Deputy Minority Leader Mig Zubiri, kailangan anyang sa huli ay may mapanagot. The executive will follow through with its threat to file cases. Pag wala kasi mga kasuhan dyan, ay ninasugon lang yan. Wala mangyayari. Nariyan niya ang mga kasong graft, estafa, economic sabotage at bribery corruption na nag-aabang sa mga mapatutunayang nagsabwatang opisyal at pribadong kumpanya o individual. Mas pabor naman si Zubiri na may independent third party na magsasagawa ng investigasyon sa issue. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.